Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli sa ating programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo sa ating mga embahada at konsulada. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Ako po muna ang inyong makakasama para sa diskusyon patungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng ating mga Philippine Foreign Service Post. Kasama rin natin sa ating Master Control, sa ating technical side, sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Justin Osias. At para sa edisyon ng Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa araw na ito ay ating itatampok ang bansang Espanya. Ayan, Spain. Ayan, nasa alam naman natin, nasa bandang nasa Europa po yan. At sa araw na ito, kaugnay niyan ay meron tayong mga makakasama. Sa unang bahagi ay makakasama po natin ang ating embahada sa Madrid, Spain. At sa ikalawang bahagi naman ay may makakasama po tayong Filipino community leader. Pero ngayon ay sasamahan na po tayo ng ating butihing Consul General Mark Francis Hamoy ng Philippine Embassy sa Madrid, Spain. Conjen, welcome po sa Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Conjen. Hello, good morning. Steph Vicente and sa inyong mga tagapakinig sa programa ninyo, sa palatuntunan ninyo ni Ray Sampang, Babangon sa makabagong serbisyo publiko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buenos dias. Buenos dias din po, Conjen. Ayan, para sa mga hindi nakakaalam, 3:35 ng hapon dito sa Pilipinas. Pero dyan sa Spain, tama po ba? 9:35 a.m. naman po, no? Tama po. Opo, umpisa pa lang po ng araw dito sa Madrid, Espanya. Ayan. So, ito naman po, pupunta na po tayo dun sa ating mga katanungan po, no? Una po, Conjen, paano niyo po ba mailalarawan muna ang relasyon ng Pilipinas at Espanya? Although, syempre, alam naman natin, kung babalikan natin ang history, alam naman natin ang yung relationship talaga ng Philippines and Spain. Pero until the modern times po ngayon, Conjen, kumusta po ang ugnayan ng Pilipinas at Espanya? Siyempre, nabanggit mo na, Miss Steph, no, na ang ating ugnayan sa Espanya ay espesyal, no, o natatangi dahil sa ating kasaysayan sa kanila, no. Tayo ay naging isang bahagi ng Spanish Empire nung panahon. And of course, ito ang pinaglaban, no, ng ating mga revolutionary heroes na makamit natin ng ating kalayaan noong 1898. And the relationship up to this day ay maganda naman. Masatawag natin na malapit. It's a very warm and cordial relationship. But para sa amin dito po sa Pasuguan, given our history and yung ating cultural connection sa Espanya, marami pa po tayong pwedeng gawin upang lalo pang mapalalim at mapaigting ang ating pakikipag-ugnayan sa Espanya, no? Kung mapapansin nyo, halos hindi natin naririnig yung mga programa o mga bahagi o mga areas of cooperation natin sa kanila, unlike our other more developed and closer bilateral relationships. Halimbawa ang Estados Unidos at ang Japan, no? So
maraming kailangan gawin, no, upang mapalalim palalo ang ating pakikipag-ugnayan sa Espanya. At yun ang para sa aming mga career diplomat at especially sa ating ambassador na si Ambassador Philip Jones Luwilier. It's a challenge, and at the same time we really are very enthusiastic on finding means, finding the ways, no, that we could further deepen and broaden our cooperation with Spain. At nabanggit nyo nga po yung areas of cooperation, saan po bang sektor nakatuon yung current relationship sa pagitan po ng Pilipinas at Espanya? Well, katulad ng ating ibang bilateral relationships, no, ang ating ibang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, ito ay nasasaklawan ng iba't ibang bahagi, no? Nandiyan yung political cooperation, nandiyan yung economic cooperation, and of course nandiyan yung cultural cooperation. Lalong-lalo na sa aspeto ng ating cultural diplomacy, medyo malawak ang ating pakikipag-ugnayan diyan sa Espanya kasi dahil nga malaking bahagi ng ating sariling kultura ay naimpluwensyahan ng kanilang pananatili sa Pilipinas na mahigit 300 taon, no? So bukod doon ay sinisikap din namin, kakabukas lang noong nakaraang Setyembre last year ng ating Philippine Trade and Investment Center, and may marching orders kami sa ating ambassador na ikutin lahat ng 17 autonomous communities dito sa Espanya kasama ang ating commercial counselor na si Althea Antonio ng ating Department of Trade and Industry upang maipagbigay alam natin sa kanila, no, na ang Pilipinas ay naghahanap ng mga mamumuhunan upang makapagtayo ng mga pabrika at mga manufacturing concerns dyan sa Pilipinas, mag-invest sila sa Pilipinas at talagang ibinibina natin ang ating mabilis na paglago ng ating ekonomiya. At ngayon wari ko ay isa sa pinaka magandang panahon para makipag-ugnayan at mapalawak ang ating kooperasyon sa Espanya sa larangan ng ekonomiya at industriya dahil sila rin mismo, no, ay nagiging pangunahing ekonomiya na rin sila dito sa Europa. Noong 90s and 2000s, nung kasasali pa lamang nila sa European Union, ay medyo nahuhuli din ng Espanya nung araw, no, ang kanilang ekonomiya. Sila ay isa sa pinaka nahuhuling ekonomiya sa Europa. Pero ngayon nadadaig na nila ang ang iba pang mas malaking bansa dito sa Europa pagdating sa growth rate nila ng kanilang ekonomiya year on year, no? So like for this year, for example, they're projected to grow at least 2.8%, and then by next year mga 2.5% ang kanilang projection. Not as close to our growth rate, but by European standards, isa na po sila sa nangungunang ekonomiya dito sa European Union. So maigi din na palawakin natin ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila sa larangan ng ekonomiya. Of course, nandyan na rin ang madalas naman na nangunguna sa bilateral relations ay ang ating political cooperation, no? So yung palagiang pakikipag-ugnayan at pakikipagtalakayan sa kanila tungkol sa iba't ibang mga issue sa politika, sa larangan ng ating international relations. At meron tayong regular na political consultations with Spain. In fact, we are scheduled to host the next one, no? Inaayos pa lang namin ang petsa kung kailan si Secretary Lazaro at ang kanilang minister dito ay magkaroon ng magkatulad na schedule, parehong magkaugnay na schedule para matuloy po at mairaos po yung ating next bilateral political consultations with Spain. Ito lang po, mabalikan lang po natin ito, Conjen, kasi alam naman po natin 333 years under ng Spain ang Pilipinas. Pero yung formal bilateral relations, kailan po nag-umpisa, Conjen? Magandang natanong mo yan, Steph, kasi actually we're approaching a milestone anniversary in 2027, no? That will be the 80th anniversary of our diplomatic relations kasi nag-umpisa po ang ating formal bilateral relations with Spain noong 1947, no? Dito po tayo nagpirmahan ng isang kasunduan na mag-establish ng ating pakikipag-ugnayan sa kanila shortly after the end of the Second World War, and after we finally gained our full independence in 1946. No? A year after that,
saka tayo nagkaroon ng formal bilateral relations with Spain. So gaya ng aking nabanggit, sa Setyembre 2027 ay gugunitain natin ang ika-80 anibersaryo ng ating bilateral relations with Spain, and we are preparing a full program, no, to really mark the significance of that event. And we are already in discussions with, of course, our own Department of Foreign Affairs, our Office of European Affairs, yung geographic office na nag-handle sa amin, upang mapag-usapan na, no, sa panahon nga to ang paghahanda para dun sa selebrasyon na yun. Ito naman po, Conjen, sino-sino po o ano-ano pong mga lugar yung under the consular jurisdiction po ng ating embassy dyan sa Madrid? Yeah. Medyo malaking bansa din ang Espanya, no? Kung alam niyo yung hugis ng Iberian Peninsula, halos ang buong Iberian Peninsula bukod sa Portugal ay sinasakupan ng Espanya, no? Sa bandang border niya with France in the Pyrenees, no, yung isang mountain range, no, that divides Spain and France, ay may maliit na principality doon na ang tawag ay Andorra, at kasama po yun sa jurisdiction ng ating pasuguan dito sa Espanya. So dalawa po ang nasa jurisdiction po ng ating ambassador o ng ating embassy dito sa Madrid, ang buong kaharian po ng Espanya at ang Principality of Andorra. Medyo naiiba po ito doon sa mga jurisdiction ng ating attached agencies, no? Yung kung kayo ay familiar, yung ibang attached agencies natin or partner agencies natin, katulad ng mamaya makakasama din natin siguro sa palatuntunan si Labor Attaché Attorney Angela Librado Trinidad ng ating Migrant Workers Office dito sa Madrid. Mas malawak po yung kanilang jurisdiction, no? Kasi pinapahawakan sa kanila yung mga ibang jurisdiction na walang labor attaché, no? In her case. And then ganun din po sa ating Office of the Defense Attaché, Defense and Armed Forces Attaché. So mas malawak din yung kanilang jurisdiction. And yung ating Philippine, nabanggit natin kanina, yung ating Philippine Trade and Investment Center, na hawak din ang Portugal, among others, no? Ito naman po, Conjen, ilan pong mga Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan na po dyan sa Espanya? Ayon sa huling datos na opisyal namin natatanggap sa kinaukulang ahensya dito sa Espanya, no? Yung agency concerned sa kanila, yung parang statistics authority nila. Tinatayang may halos 55 sa huling available na data set. May umaabot sa 55,000 Pilipino, no? Kasama na ang halos 11,000 Pilipino na dual citizen na, no? So bagamat medyo hindi ito kompletong larawan, no, ng ating total expected, no, na or total actual population dito, kasi marami pong hindi napapabilang malamang dyan sa datos na yan, katulad ng mga pinapanganak na dito, no, o yung mga bagong dating na hindi pa na-establish yung kanilang regularity, no, sabihin na lang natin ganon, bilang residents dito sa Espanya. So kung susumahin namin ayon sa aming pagtaya ay siguro halos doble noon, no? Aabot siguro ng kulang-kulang sa 100,000 Pilipino ang narito ngayon sa kalakhan ng kaharian ng Espanya, no? Kasama na diyan yung mga major cities like Madrid and Barcelona and Sevilla and Valencia. Ayun, bago ko ipasa ang tanong kay Labor Attaché Trinidad, kasi I believe nandyan na po siya sa Zoom, ay kayo po muna ulit ang tatanungin ko, Conjen. Itong mga Pilipinong nasa Espanya po, na particularly yung mga OFWs dyan, saan po ba sila larangan na mamayagpag? Karamihan ay nasa service sector, no? Usually sa household, no, either as household service workers or as caregivers to elderly Spanish employers, no. Minsan naman ay household sila at kasama na doon yung
pagbabantay o pag-aalaga ng mga anak ng kanilang employer at na pupusuan nila tayo sa ganitong klaseng trabaho dahil marunong mag-English yung ating mga kababayan at gusto nilang yung mga anak nila ay natututo ng English, no? Ito ay karamihan mga kababaihan ang nandun sa mga ganitong klaseng service jobs, and our men folk naman, ang ating mga kalalakihan ay karaniwan ay nasa restaurant industry, no? Kung alam niyo naman, ang Espanya ay napakarami po ang mga restaurante, bars, cafes, no? Sa buong Espanya, at karamihan po ng service workers diyan, mga waiters at mga nasa kusina mismo, no? Ay mga Pilipino, mga kababayan natin. So pag nakita niyo na masarap yung pagkain, malamang may Pilipino na nasa kusina. Ayan, maasahan pala natin dyan pag pumunta tayo ng Espanya. Ayan, nagkalat ang mga Pilipino sa mga sa mga restaurant. Ayun, eto, puntahan na natin ang ating Labor Attaché Attorney Angela Trinidad ng Migrant Workers Office Madrid. Ayan, Attorney Trinidad, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Good afternoon, Steph. Una sa lahat, Conjen, good morning dito. At salamat sa inyong imbitasyon at magandang hapon sa lahat po ng nakikinig ngayon sa Babangon sa Makabayang Serbisyo, Pilipinas. Ayun. Salamat, Steph. Opo. Labor Attaché Trinidad, ito naman po kasi nabanggit na natin yung mga OFWs through Conjen. Ano po yung kumbaga kayo na po ang tatanungin ko, kumusta naman po ang overall conditions po ng ating mga OFWs diyan sa Espanya? Ano po ba yung image na nabuo na po ng ating mga OFW sa naturang bansa? Salamat, Steph, sa tanong, no. Basically, maganda ang kondisyon ng ating mga OFWs dito dahil nga kompleto yung mga social services that they can avail of here. And there are institutions that take care of them both from the Philippine government side and the Spanish government side, no? So, kung nagtatabaho sila at maayos yung papel nila, chances are medyo mas minimal yung kanilang challenges, no? Compared to those who are yet to secure their documents, no? So, yun yung pinakauna. Pangalawa, nabanggit na nga ni Conjen kanina, a large percentage of our Filipino workers here are in the service sector, no? Kaya lang medyo genderized siya, no? Mas maraming babae kasi nga nasa domestic field. Nani, nag-aalaga ng bata or nagtatabaho sa bahay. Meron tayong tinatawag na interna or externa, ibig sabihin yung nagtatabaho na stay-in at yung hindi. At ang karamihan naman ng sa ating kalalakihan nasa restaurante, no? So ito yung gender divide, no? So ibig sabihin meron ding implication dun sa sweldo nila at sa hours of work, no? So yun yung unang gusto kong iparating sa ating kababayan. Pangalawa, meron din tayong a little percentage pa lang, no, ng ating mga professionals na nandito. Merong mga IT na nakikita tayo, those that we process in our office. May mga engineers, may mga teachers, no, coming from working usually from Asian countries, and then they found it more it's a brighter future in Spain or in the different European countries, so nandito sila. So ito yung mga workers, Filipino workers na nandito sa atin. Pero gusto ko rin idagdag, Steph, to na yung mga domestic workers at nasa service sector natin ng mga kababayan, ang considerable number of these people or workers are actually professionals or have graduated or finished college sa ating bansa, no? At this point, it is quite hindi naman favorable, no, but at this point kasi sa Spain, you can only come here, no, by proving family ties, no. So kung meron kang tie dito na may pamilya ka, pwede mong you can have your families join you here,
And ayun na nga, ayun yung mga profession, ayun yung mga immediately available sa ating mga workers, no, in the domestic field, kasi nga yung mga parents sila nandyan din sa ganong klaseng trabaho, no. So they are okay because if you are documented here, you are registered in the social security system, no, meaning you can be assured that services will be provided to you, if not for free, very affordable. So punta ka ng hospital, punta ka ng yung schools are free, no, for those kung merong mga anak na nandito mga Pilipino. So basically maganda, no, kasi nga maganda naman ang labor laws ng Spanish government. At kaya nga nagpapadala tayo dito, no, because that's one of the requirements. Magpapadala tayo sa isang bansa kung saan merong favorable labor laws that equally apply to alien workers or overseas Filipino workers in our case. Ito naman po, nabanggit nyo na parang napahaging nyo na po yung mga possible na problems po, no, na ine-encounter po ng ating OFWs dyan. So, ano-ano pa po yung mga ibang suliranin po na maaaring naidudulog po sa inyong tanggapan dyan sa Migrant Workers Office, Madrid? Thank you, Steph. So, let's start off with the most common issues, no? Yung contract-related concerns. May violation sa contract, may mga employers na hindi sumusunod. So, ito yung very common, no? Pangalawa, and although to a certain extent, marami sa ating Pilipino, they are accepting this already as fate. Pero sabi ko nga kanina, nung may mga professionals na nandito na nasa domestic work, meron talagang mismatch, no, doon sa trabaho nila, doon sa skills that they have, no, and we also want them to at least even in the other in this country to practice their profession, to perfect their skills, no, the skills that they have acquired while working outside or in the Philippines. Gusto natin na mangyari din sa kanila yan, no? So this is a very this is a continuing challenge, and there's also a marching order from our Philippine ambassador, no, Ambassador Luwilier, to actually address this issue. Gusto natin ng ating mga nurses na nandito talagang mag-practice as nurse, or yung ating mga accountants talagang mag-practice as accountants. And we see that there is really a hope in this particular case, only that there are two challenging issues, no, that are attached to this, no. Una, yung sinatawag nila dito, Steph, na homologasyon, no. Ibig sabihin yung certification of qualification, no, yung atin bang kurso sa Pilipinas angkop dito sa or katumbas sa mga curriculum ng Spanish educational system. That's one. Second, of course, the language. No, so most of the jobs here would require you to speak the language and pass certain qualification, language qualification exams, no. So hindi lang level A1 hanggang B1, no. So iba't iba, no. So these two are challenging for our OFWs. Pangatlo, syempre marami din, hindi naman marami, but we see that there are OFWs who have health-related concerns, no? Just last year and continuing this year, we have assisted our some domestic workers na afflicted with yung cancer, no? So, and reproductive health-related concerns, no? Breast cancers. So, ito yung tinututukan din ng ating office. At syempre, meron ding mga concerns, mga requests for assistance na nawawala yung dokumento, gustong umuwi, nawalan ng trabaho, no? So these are some of the things that we encounter on a regular basis sa ating opisina. Ito naman po. Steph? Sige po, go ahead po. Gusto ko lang dagdagan yung sagot ni Labat Angela, particular doon sa nabanggit niyang challenge, no, tungkol sa wika, no, sa language. Nakakapanghinayang talaga, no. Isa yan sa unang realization ko nung pagdating ko dito sa Espanya, dito sa Madrid, nung ako'y nag-assume ng aking duties as Deputy Head of Mission and Consul General nung Abril 2023.
na nawala na sa atin, no, ang kakayahang magsalita at makipagtalastasan at makipag-ugnayan sa wikang Espanyol, no. Kung matatandaan ng inyong mga tagapakinig, natanggal po ang Spanish bilang official language noong ibinalangkas yung ating 1987 Constitution. In fact, nung pumasok ako sa UP Los Baños, nung ako'y freshman, nung 86, bahagi ako ng unang batch na hindi na ni-require na hindi na required sa aming curriculum ang magkaroon ng 12 units ng Spanish, no? And even then, no, even then when that practice was still prevailing, yung 12 units na required sa Spanish sa ating mga estudyante sa kolehiyo, kulang pa rin, no? And nakakapanghinayang kasi malaking bahagi ng ating kultura ang naging bahagi tayo ng Espanya, no? Imagine if we were both fluent in Spanish and English, no? Our nationals, our OFWs who are here in Spain could actually find more gainful employment other than the ones that are accessible to them at this time kasi marunong silang mag-Espanyol, no? And we probably would have more OFWs in the Americas, no, lalo na sa Latin America where Spanish is the dominant language, dahil fluent tayo sa Espanyol, no? And natutuwa ako na pag nakita niyo sa social media, maraming kabataang Pilipino ang nagkukusang matutong mag-Espanyol, no? Matutong magsalita, no, at magbasa at makapagtalastasan sa wika ng Espanya, no? And sana dumami pa, and of course isa din to sa mga potential areas of cooperation na aming gustong talakayin kasama ang ating mga kaibigan sa gobyerno ng Espanya, sa pamahalaan ng Espanya, paano natin mapagtulungan upang maipabalik at maipalaganap ulit, no, ang paggamit ng Espanyol sa ating sariling lipunan dyan sa Pilipinas, no? So isa yan sa malaking proyekto na gusto naming pagtutukan ng panahon at effort, no? And hopefully with the cooperation of our Spanish friends, magawa natin to ng mas significant na impact in the coming years leading up to our 80th anniversary of diplomatic relations. We are very hopeful po na maisakatuparan yan kasi syempre iba pa rin talaga na hindi naman sa dahil ay tayo naging under ng Spain, no? Pero iba rin yung marami kang alam na language, eh. Correct. Na magiging sandata yan. Other than that, Steph, ito lang, no? Marami sa ating Pilipino, in fact, baka lahat, no? Wala na yung mga sinaunang mga lolo't lola natin na marunong pag mag-Espanyol, eh. Nangamatay na sila, no? Yung mga generations ngayon, ilan na lang siguro at talagang fluent in Spanish, no? So nawala rin ang kakayahan nating basahin ang lahat ng mga panulat ng ating mga bayani. Si Rizal halimbawa, si Mabini halimbawa, no, lahat ng mga panulat ng ating revolutionary heroes were all written in Spanish, no? So hindi natin maintindihan yung ating sariling kasaysayan kung wala tayong kakayahan na sa wikang Espanyol, no? So yun yung isang mahalaga. Kalimutan na natin kung na naging colonial subject tayo ng Spain, no? That's of course that's historical fact, no? But it's also historical fact that our revolutionary heroes wrote in Spanish. And for us to really understand our history, kailangan nating matuto ulit sa wikang yan para yung 300 taon na sila ang namamahala sa atin sa Pilipinas, sandamukal na dokumento ang narito sa mga archivo dito sa Espanya na wala tayong historian na trained in Spanish language history, no, na naglalaan ng panahon upang intindihin yung bahagi na yan ng ating kasaysayan, no. So ito ay mahalagang kailangan nating lumawak, no, ang awareness tungkol sa issue na ito, and hopefully our young people, no, especially those who are interested in history and our past relations with Spain or are interested in Spanish culture in general would find interest, no, and motivation to learn the Spanish language.
Ayun, that's sana nga po ay talagang maisulong o maibalik man lang no sa ating curriculum ang pagsasalita ng Espanyol. Balikan ko lang po muna si Labor Attaché Trinidad. Ma'am, ito naman po ang aking katanungan kasi nabanggit nyo yung mga common problems na hinaharap po ng ating mga OFWs. Meron pa po bang masasabing Pilipino o OFW na in distress at paano po natin sila natutulungan if ever po? So, salamat Steph. No? So, lahat yung pumupunta sa atin at nagpapatulong, ina-assess natin no, if they are OFWs in distress. No? Based on our definition, ito yung mga Pilipino or workers, OFWs na may problema legal, medical, nagpapatulong dahil nga any request which we think could be a violation of their human rights, no? Yun yung broader definition ng who is an OFW in distress, ina-assist natin. Nakalimutan ko nga pala i-mention, Steph, no, na it's also an important issue, yung issue na ang campaign ng ating opisina against illegal recruitment at trafficking, no. Alam natin na marami pa rin sa ating kababayan hindi lang man nagsasalita pero nakukuha natin ng impormasyon sa ating mga outreach mission, Steph, no. Nagsasabi silang very casual lang na ganito yung nangyari sa kanila. Nagbayad sila ng 500,000 pesos para makarating o hindi sila binigyan ng resibo o yung kanyang agency tinakbuhan sila or hindi naman sila binigyan ng trabaho actually pero nangolekta, no. So malaki yung ating ginagawa no dun sa kampanya ng against illegal recruitment and trafficking. May mga scams din na dito sa Spain, no, mga OFWs natin na lumapit sa atin, no, at nagpapatulong dahil nga na-scam sila ng mga merong mga grupo dito na nagkokolekta rin na hindi naman dineliver as promised, no. So we are working on this, working with the Spanish authorities, Spanish lawyers, and as well as the Philippine government to the DMW in addressing this, no. Isa yon. Pangalawa, isa din na hindi ko nabanggit yung kakulangan ng yung upskilling nila, no. We want them to undergo more skills trainings, and what we are doing right now is partnering with different Filipino organizations. We will be focused, organizations focused, OFW focused. Hindi lang yung tayo nagbibigay, meron kami ganitong training, no. We should be asking them, what do you need in order to for you to practice your profession or to be able to generate more wealth, no? Kasi gusto natin na hindi lang income, magkaroon talaga sila ng ipon. Kasi di ba yun naman ang rason bakit tayo nagtatrabaho, iipon para sa ating kinabukasan, no? So, oo, yung mga lahat ng pumupunta sa atin, ina-assess natin, and if they are OFWs in distress, as we know, the DMW has the action program, no? Ito yung programa na nagbibigay ng agaran na resolve or address, no, ng kanilang immediate need, no, for financial assistance, medical assistance, or even repatriation, no. So yun po yung ating inaasikaso sa ating opisina. Ayun. At mabalikan ko ulit si Conjen kasi ito naman po ang aking susunod na katanungan dahil mamaya may makakasama din sa second part ng programa ay may kasama po tayo na taga Philcom. So Conjen, kamusta naman po ang relasyon sa pagitan ng ating embahada sa Madrid at ng ating Filipino community dyan sa Spanya? Masaya naman, no? Malapit kami sa ating Filipino community dito, no? And I think your guest later, Mr. Albarracin, can attest to that, no? I won't speak on his behalf. But I think the embassy has cultivated a very strong and positive and collaborative relationship with our Filipino community here, no? Walang bangayan, walang di pagkakaisa, no. Medyo
andun pa rin yung issue, no? At nararanasan namin to, kaming mga nasa career foreign service, na obserbahan natin to, maski dyan sa Pilipinas, no? Na pag hindi nagkasundo, no? Gusto nila, may kanya-kanya sila na, halimbawa, Barrio Fiesta, no? So, ang nangyayari is nagkakadoble-doble, no? At hinihikayat namin yung ating mga tagapamuno, no? Yung mga tumatayong mga leader ng iba't ibang samahan ng Pilipino dito lalo na dito sa Madrid, no, nakabase dito sa Madrid, na sana'y magkaisa, no? At yun ang kailangan ng ating bayan, no, ng ating bansa. Masyado tayong titibag-tibag ng parang ating geography, no, na maraming pulo-pulo, no, na mahirap pag-isahin at mahirap pamahalaan, na iisa yung direksyon natin, no. So yun naman ang masasabi ko na prangkahan na usapan, no. Pero overall, generally, it's a very positive relationship. We have close working ties with all the active Filipino organizations here. In fact, sina Labor Attaché Trinidad and our admin and community affairs section had just recently initiated, no, the registration and accreditation process for the different Filipino organizations here in Madrid, so that we would know who are the different leaders and officials and officers of these organizations, who their members are, where they are, what their advocacies are, no, para alam din namin na kung may proyekto kami, halimbawa sa proyektong pangkultura, alam namin kung sinong makakausap namin, no. Pag may pagkailangang pagtulungan na ganitong proyekto naman sa ibang larangan, may makakausap kami, no. So marami at iba't iba ang uri, no, ng samahang Pilipino dito sa Madrid. May nakatuon sa sports, may nakatuon sa kultura, may nakatuon sa pag-aaral ng wikang Espanyol, no, and samut-sari sila, no. So masaya at galing sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, no. Bagamat ang karamihan dito, siguro matutuwa si Pangulong BBM na malaman na marami dito sa Madrid mga Ilocano, no. Sila ang by far the largest demographic, no, dito sa Madrid. In Madrid in particular, no. Sa ibang bahagi, iba din yung demographic constitution doon, no. But also I would like to mention that we also have a new fast-growing emerging constituency, na yung mga tinatawag na digital nomad visa holders. No, they are younger, they're into professions that are more modern, shall we say, more technology oriented, so, and mas flexible yung oras nila. And we at the embassy and through the leadership of Ambassador Luwilier, we are also trying to identify specific projects that we can collaborate with them, no, particularly on the technology side, on maybe setting up a startup ecosystem, for example, where our entrepreneurs in the Philippines can get a foot in the door dun sa startup ecosystem dito sa Espanya, no, na alam ng maraming involved dyan sa larangan na yan, na isa sa pinaka-aktibo at pinaka-dynamic na startup destinations in the world, no. So yun yung no, ilan lamang sa mga maibabahagi ko tungkol sa ating Filipino community dito sa Espanya. At bago ko po kayo pakawalan ni Labor Attaché Trinidad, siguro balikan ko lang muna si Labor Attaché Trinidad. Panghuling mensahe po para sa ating mga tagapakinig. Salamat, Steph. Salamat sa opportunity na na ibigay yung ating programs and services ng MWO Madrid. Gusto ko lang i-stress, no, yung MWO Madrid, although we are based in Madrid, ang amin pong sakop hindi lang po Spanya, kasama din dito ang Portugal, Monaco, France, at Andorra. Andorra, oo. Ito po yung mga sakop natin at lahat ng OFWs na nandito po sa lugar na binanggit ko. Ang aming pong opisina ay bukas palagi sa mga tanong,
libre po ang magtanong. Kasi po kung hindi kayo magtanong at nabiktima kayo, malaking bayad po yun. No? So you might as well call us. And we have our Facebook page, Migrant Workers Office Madrid. You can monitor and check on the latest updates and information kasi doon lang po ninyo makikita yung official at updated information about the service and programs of MWO Madrid. Yun po yung una, libre pong magtanong. Pangalawa, libre rin pong pumunta sa aming opisina para po sa mga request for assistance. Pwede pong mag-email kung nandyan lang po kayo at pwede po kayong bumisita sa opisina namin. Nasa Calle 161 Serrano po kami ng Madrid. At pangatlo, libre din po ang pakape. Meron pong Migrants Brew, ang OWA, at hindi lang po kape, titikman din po ninyo ang mga the snacks that you miss no in the Philippines. Andyan po na pwede po kayong pumunta, bumisita at magkwentuhan po tayo tungkol sa inyong buhay, mga buhay at kung saan po ma-improve natin no inyong sitwasyon as OFWs in all the areas and countries that I have mentioned. Again, maraming salamat po sa opportunity na ito. At syempre, Conjen, final message na lamang po sa ating mga taga-subaybay. Yeah. Sa ngalan po ni Ambassador Philip Luillier at ang aming mga kasamahan dito sa ating pasuguan o Embahada ng Pilipinas dito sa Madrid, maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi sa ating mga tagapakinig at ating mga kababayan no, ang mga iba't ibang gawain at iba't ibang mga proyekto at inisyatiba na ginagawa ng ating pasuguan dito sa Espanya para sa ikaunlad at ikalalago no, ng ating pakikipag-ugnayan sa bansang Espanya at para din sa pangangalaga ng ating mga kababayan na nandito sa kinasasakupan ng ating embassy. No, bilang panghuling mensahe, no, gaya na nabanggit ni Labor Attaché Trinidad, ang social media kasi is mahalagang bahagi o mahalagang teknolohiya sa ating buhay ngayon, no. Marami sa ating mga kababayan babad sa social media, yan ang unang pinagkukuhanan nila ng impormasyon. Bagamat marami ding mga impormasyon sa social media na tahasang mali o hindi mo na talaga maasahan. At gaya ng sinasabi ni Labat Trinidad, sumangguni po kayo sa amin bago po kayo maging biktima, no? Kasi kung papaniwalaan lang natin, no, blindly without verifying, no, ika nga trust and verify, no. Kung medyo sinasabi nga sa English, if it sounds too good to be true, it is, no. It's too good to be true, no? Hindi talaga sa kapanipaniwala, no? Kaya mainam po na kung meron kayong mga napapanood o nababasa sa social media na patungkol sa kung paano makarating sa Espanya, anong mga kailangan, anong mga babayarin, etc., etc., mag-reach out po kayo sa amin sa pasuguan o kaya sa Migrant Workers Office, no? Nabanggit na po ni Labat Angela Trinidad yung kanilang location, and of course you can also look us up online. May mga Facebook pages kami, and ask us the questions, no, kasi para ma-verify ninyo mula sa amin mismo, no, ng mga kawani ng ating pamahalaan na pinadala dito para pangangalagaan ng inyong interes, na mabigyan kayo ng tama at actual, no, factual na impormasyon tungkol sa inyong gustong malaman sa hinggil sa pagtatrabaho halimbawa o paano magpunta o kaya paano maging turista dito sa Espanya. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon sa inyong lahat na nandyan sa Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas! Ayun, at with that, maraming salamat po, Conjen Hamoy and Labor Attaché Trinidad sa pagsama niyo po sa amin dito sa programa. Hopefully sa next time na makasama po namin, we could talk about more specific topics na po dito sa programa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. At atin po nakasama ngayon lamang ay walang iba kundi sina Consul General
Mark Francis Hamoy, ang ating conjen po, Deputy Chief of Mission dyan sa Philippine Embassy in Madrid, Spain, at syempre ang head po ng ating Migrant Workers Office Madrid, walang iba kundi si Labor Attaché Attorney Angela Trinidad. Sa pagbabalik po ng ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, atin na pong makakasama ang founder and president ng Empowered Filipinos in Spain, walang iba kundi si Sir Gil Albarracin. Ayan. So, magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. At tayo nagbabalik na po sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa puntong ito ay atin na po makakasama ang ating bisita mula naman sa Filipino community dyan sa Espanya. Siya po ang founder and president ng Empowered Filipinos in Spain. Walang iba kundi si Sir Gil Albarracin. Sir Gil, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, Miss Steph. Magandang hapon dyan sa Pilipinas at magandang umaga po dito sa Espanya. Una-una, nagpapasalamat ako in behalf of the Filipino community dito sa bansang Espanya sa imbitasyon para sa isang dito sa programa ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Maraming salamat, Steph. Ayun. At thank you for gracing our program again, Sir Gil. Ito naman po, kasi syempre, bago po natin talakayin yung inyong organization, kayo po muna ang kukumustahin po namin. Ilang taon na po kayo dyan sa Espanya at kumusta po yung naging buhay, yung naging journey nyo po dyan? Well, dito sa Espanya, 7 years na ako dito, pero sa kabuuan na pag-stay ko dito sa Europa, nasa halos 20 anyos na. Ako ay nanggaling din sa bansang Italia. At of course, hindi rin naging madali yung unang pag-stay ko dito sa Europa, no? Sa kagaya ng mga naranasan nating mga sa kapwa nating mga kababayan na nandito sa Europa, dumaan din ako sa, alam mo yun, sa proseso ng normal na trabaho hanggang talagang pinipilit ko na, alam mo yun, gawa ng paraan para at least maganda yung maganda rin naman yung maging future natin dito sa ibang bansa. Bago po kayo napadpad dyan sa Europa, taga saan po kayo dito sa Pilipinas? Ako po ay galing sa Cebu. Cebuano Bisaya po pala kayo. Cebuano.
Ayun. Ito naman po, Sir Hill, syempre, kayo po ay founder and president ng Empowered Filipinos in Spain. Ano po ang inyong naobserbahan sa ating Philcom dyan sa Espanya? Well, ang unang-una, ang Filipino community dito sa bansang Espanya ay isa sa pinaka-aktibong komunidad, no? Na mga migrants dito sa Espanya. At kanina nga, nabanggit nga kanina sa ating butihing Conjen Mark Francis Hamoy na yung kabuuang nasa 200,000 plus na mga OFWs na nakatira dito ngayon. So ito ay, alam mo yun, pinakamarami I think is in Madrid at saka sa Barcelona. At alam mo, may kita natin na yung pagiging, of course, may kita natin yung pagiging masipag at magiliw at may matibay na samahan. At mula dyan, Sir Hill, eto na po. Kailan at paano po naitatag at bakit naitatag din itong Empowered Filipinos in Spain? Well, actually, ang EFS or the Empowered Filipinos in Spain ay recently lang ito natatag. At unang-una, ginawa namin yung organisasyon para sa proyekto, no? Isa sa mga gagawa ng mga proyekto dito para sa komunidad Filipinas, no? Filipino. At ito ay naging isa sa mga naging daan para gumawa ng mga gandang mga Filipino community services. At I think I'm not sure if nabanggit ko na sa'yo doon sa ano natin, but we organize different Filipino services dito specifically dito sa sa lugar ng Madrid. At ano-ano po yung mga activities na yan? I think we could show through the pictures po na ipinadala nyo po sa amin. Napadala ko na pala sa'yo, yeah. Oh, yun. Sige po, ano po yung unang-una yung ano natin, yung meron tayong gumawa tayo ng isang proyekto noon para sa kababayan dito sa sa Madrid. Coordinate tayo sa mga ahensya kung saan naghahanap sila ng mga trabaho, So it's job fair program. So ito yung unang-unang project ng EFS na ginawa dito sa Madrid. At yun na nga, nag-imbita tayo ng mga kapwa natin, mga Filipino. At na-interview sila ng mga ahensya dito sa Madrid. At ito ay naging isa sa, of course, naging nakipagtulungan din tayo sa sa embahada natin dito sa Madrid. Sa ating migrant workers offices at naging successful yung activity. And then ginawa din natin yung isa sa pinakamalaking at successful Independence Day activities. And meron tayong mga ginawang programa tungkol sa kababaihan sa Women's Month celebration. At iba't ibang proyekto at serbisyong informasyon para sa ating mga kapwa OFWs. Ito naman po, Sir Hill, kasi syempre kanina na-interview natin ang embassy, yung side ng embassy. Ito naman po, kukumustahin ko po yung sa side nyo naman bilang kayo po ay nasa Philcom. Kumusta po yung yung relationship, yung ugnayan sa pagitan po ng ating embahada sa Madrid at ng ating Filipino community sa Espanya? Well, unang-una nagpapasalamat ako sa ating embahada dito sa Madrid, no, sa pangunguna ng ating mabutihing Ambassador Philip Jones Luwilier at of course kay Conjen Mark Francis Hamoy.
at sa ating migrant workers, Miss Angela Trinidad, dahil malaking tulong po yung mga bagong proyekto or mga recent projects at mga activities na ginagawa ng ating embahada. And kadalasan naman kasi yung mga concerns ng mga kapwa nating mga Filipino dito na nanirahan ngayon is yung yung mga basic basic passport renewal at yung proseso ng dual sa citizenship. I think trabaho din. And of course yung legal assistance, no? So kung i-compare mo sa ibang bansa na nandito sa ibang bansa sa Europa ngayon, napakalaking ginhawa na meron tayong embahada. And of course mabilis na pag kailangan ng tulong, mabilis kaagad umaksyon. So, of course, nagbibigay ng tamang proseso at alam mo yun, impormasyon at proseso para sa ating mga kababayan. At ito mabalikan ko ulit yung sa inyong organization na bukod dun sa mga nabanggit nyo kanina na activities. Ito naman po, ano po yung mga collaborations nyo, no, when it comes to activities po with the embassy naman para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig? Well, sa ngayong darating na mga buwan or sa next year, meron na tayong naka-schedule ng mga activities lalo na sa serbisyo para sa ating kapwa OFWs. At ito ay isa sa isasanggunin namin sa ating buting embahada at para mabigyan ng koordinasyon at tamang proseso. So I think ang serbisyong ito ay tungkol sa legal assistance. For example, ito ay naka-schedule nating mga activities is legal assistance. I think tungkol sa marital status, kasi nakikita ko po na karamihan sa ating mga kapwa OFWs dito hindi masyadong malinaw yung proseso pagdating sa legalities sa mag-asawa. So I think ito sa mga magandang proyekto. And it of course it's more on legal assistance for now. And then meron tayong mga activities for sa ating cultural activities naman na nagagawin natin for the next year. At eto po pala, bago ko po makalimutan, ilan po ba kayong miyembro nitong Empowered Filipinos in Spain po? Actually, maraming miyembro ngayon at kasalukuyan inaayos namin yung pinaka main na ng grupo. Of course hindi natin maiwasan minsan may alam mo yun sa hindi pagkakaintindihan, but sa kasalukuyan meron tayong, based doon sa nakalista natin, ay meron tayong 70 plus na miyembro. Marami na din po. At paano actually, po marami nasa 200. And 200. Then yung iba siguro hindi lang naging active. So yung kabuuan is 200 and then itong 70 na ito ay yung active po. Yes. Opo. At paano po makakasama dyan o makakasali dyan sa Empowered Filipinos in Spain? Meron po bang mga requirements, qualifications para po maging bahagi ng inyong grupo? Well, actually, nagbibigay tayo ng impormasyon para sa kung paano makasali. And wala namang requirements. Ang kailangan natin is kung ano yung pwede mong ma-share, kung ano yung pwede mong maibigay na impormasyon o tulong para sa mga kababayan natin dito. And actually, wala kaming nire-required na any fee para makasali. And then mostly may kita ko sa social media sa Facebook account natin na maraming
mga kababayan natin na nagpapadala ng mensahe at alam mo yun, nagre-request ng assistance. Karamihan din sa Pilipinas, but we make sure na ano yun, legit yun kasi marami namang nagre-request ng assistance pero yung pala ay alam mo yun, scam. So dito naman sa Madrid, ni-require lang namin yung ano, yung seryoso at talagang meron siyang maibigay na ano na tulong o idea para anong pwede nating ibigay para sa sa komunidad dito sa sa Filipino community natin dito sa Spain. So wala pong napakalaking requirements or anything po. Anyone pwedeng sumali. At bago ko po kayo hinga ng final message, siguro para sa mga gustong mag-reach out po sa inyo, ano po yung mga social media page, channel, account na pwede po nilang hanapin or kung may number man po para mas mabilis po yung kanilang paghingi ng assistance po sa inyong grupo. Yes, meron tayong mga social media at meron din tayong website actually at yung website ngayon ay sa kasalukuyan ay binabago pa or inaayos pa yung mga yung site niya. And of course, you can reach out to us through our Facebook page, Empowered Filipinos in Spain. And also in Instagram, meron din po tayo doon. And doon sa Facebook page po natin, naka-indicate po yung contact number natin at the email address. And also you can send us your private message just in case lang may mga katanungan or may mga mensahe kayo na pwedeng i-share para sa ating mga kababayan. At yun nga, sabi ko nga kanina, bago po kayo pakawalan, Sir Hill, final message na lang po para sa ating mga taga-subaybay dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Yes, unang-una Steph, maraming salamat po ulit sa lahat, lalo na sa taga-subaybay. At I think this is, yung mensahe ko is in behalf dito sa kapwa nating overseas Filipino workers sa Europa, no? So I mean sa mga OFWs din. So I think basically para sa lahat. So kailangan siguro tayong kahit magkakalayo tayo sa ating mga pamilya, kailangan magkaisa. At kasi magkaisa tayo sa puso at yung layunin natin, ano. And then of course, lahat naman na ginagawa natin is para sa mga pamilya, so para sa kinabukasan at para sa bayan. So para sa mga OFWs, kahit anumang pagsubok dahil sa pangingibang bansa, wag nating kalimutan yung halaga ng pagkakaisa. So kaya nga kanina nga nung na nabanggit nga ni Conjon Mark Francis Hamoy na hindi maiwasan yung minsan may mga issues, but still pananatilihin natin yung pagtutulungan, yung respeto at of course yung malasakit natin. So kahit saan ka mang manggaling or sa Pilipinas, maging Bisaya ka man, Waray, Tagalog, Ilocano, iisa pa rin tayo at isa pa rin tayong Pilipino. Kaya yun lang yung gusto kong ipaabot at sana ay makapag-reach out kami, no, lalo na sa mga kabataan ngayon na alam mo yun. Yung part kasi ng organisasyon kaya namin tinatag ito is para mag-guide yung mga kabataan at yun na yung mga bagong generations ngayon na nandito sa bansang Espanya na sila naman yung maging kapalit ngayon para magtuloy-tuloy sa kultura natin. At nakita ko rin kasi na
hindi masyadong maraming aktibo but kulang sila sa pamumuno or kulang sila sa guidance kung paano mapanatili yung yung kultura natin dito sa ibang bansa. So yun lang po. At muli maraming salamat, Steph, sa pagkakataon nito at sa alam mo yun. At kaya nga in behalf of the sa mga kababayan natin dito sa sa Filipino community sa Spain, maraming salamat. Maraming salamat din po, Sir Hill. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Ayun, at atin po nakasama si Sir Hill Albarracin, ang founder at president po ng Empowered Filipinos in Spain. At dito na po nagtatapos ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.